Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon na ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Angelica Cosme at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ngayong araw sa pagdiriwang ng ika-86 na anibersaryo ng DZRH, ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ating balikan mga kwento, tinig at programang nagbigay hugis sa kasaysayan ng pamamakayan. Mula sa panahon ng radio drama hanggang sa makabagong serbisyong publiko, nananatili ang DZRH bilang haligi ng tiwala, katotohanan at kulturang Pilipino. Bilang pinakamatagal na radio station sa bansa, ang DZRH po ang saksi at kaagapay ng sambayan ng Pilipino sa likod ng ilang mahalagang pangyayari sa ating kasaysayan. Kaya naman halina't balikan ang mayamang kasaysayan ng himpilan. Sandigan ng bawat Pilipino sa gitna ng pagbabago. Yan ang pinatunayan ng DZRH sa kanilang 86 na taon ng patuloy na paglilingkod sa bayan. 75 taon nang nakalilipas nang sa ganap na 6:00 ng umaga, isang tinig ang narinig sa maliit na studio sa tuktok ng H.E. Hickok Building sa Escolta. Si Hal Bawi, ang unang announcer ng KZRH na nagbigay bati ng good morning sa mga tagapakinig. Dito naisilang ang KZRH. Noong 1920s, ipinakilala ng mga Amerikanong negosyante sa Pilipinas ang radyo bilang paraan ng pag-anunsyo ng kanilang produkto. Mula sa mga himig ng jazz at ballad hanggang sa mga programang naglalaman ng kaalaman at libangan, agad na niyakap ng mga Pilipino ang radyo bilang bahagi ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Noong panahon ng Commonwealth, naging mahalagang daluyan ng KZRH ng mga balita at opinyon hinggil sa kasarinlan ng bansa. Subalit na antala ang operasyon nito nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa panahon ng Japanese occupation, ipinasara ang KZRH at ginamit ng mga Hapon para sa propaganda. Matapos ang digmaan, muling binuksan ng istasyon noong July 1, 1946 sa ilalim ng pamamahala ng Manila Broadcasting Company. Noong 1948, formal na binago ang pangalan ng istasyon mula KZRH patungong DZRH, alinsunod sa international standards sa radio call signs. Isang taon na makalipas noong 1949, naging kauna-unahang AM radio station nito sa Pilipinas na nag-simulcast sa buong bansa gamit ang shortwave. Pagsapit ng dekada 50 at 60, sumikat ang DZRH sa mga radio drama na tumatak sa kultura ng Pilipinas, gaya ng Gulong ng Palad, Ilaw ng Tahanan, at Gabi ng Lagim. Sa panahong ito, naging kilalang himpilan bilang the station that listens to you. Noong 1972, matapos ideklarang batas militar, ipinasara ng panandalian ang DZRH. Ngunit, muling binuksan sa ilalim ng mas mahigpit na censorship noong 1978. Lumipat ito sa 666 kHz at pinasimula ng Operation Tulong para sa mga biktima ng kalamidad. Taong 1986, naging aktibong DZRH sa pag-uulat ng mga kaganapan sa snap elections at sa makasaysayang EDSA People Power Revolution. Matapos nito, lalo pa itong pinalakas ang paglilingkod sa publiko. Noong dekada 90, ipinatupad ang One Nation, One Station program kung saan pinalawak ang sakop ng DZRH sa pamamagitan ng satellite na umabot sa 97% ng bansa. Noong 2007, sinimula ng DZRH ang simulcast sa telebisyon sa pamamagitan ng RHTV na kilala ngayon bilang DZRH TV. Sa kasalukuyang tuloy-tuloy ang inobasyon ng DZRH sa pamamagitan ng kanilang digital platforms gaya ng DZRH Online at mga live social media content na umaabot na sa milyong-milyong Pilipino sa buong mundo.
Sa 8 dekada mahigit na paglilingkod, mula sa radyo hanggang sa digital, patuloy na naninindigan ng DZRH sa kanyang misyon, ang maghatid ng makatotohanan, makabuluhan at mapagkakatiwalaang impormasyon sa bawat Pilipino sa bawat panahon. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa usapin ng radio drama, hindi mawala ang kasaysayang niukit ng DZRH mula sa gulong ng palad ni Lina Flor na unang umere noong 1950 hanggang sa mga payong pampamilya ni Cha Deli na naging tinig ng pag-asa ng maraming tagapakinig. DZRH ang naging tahana ng mga kwentong bumubog sa damdamin at kamaylayan ng sambayanan. Kaya naman, magbalik na raw tayo sa pinagbulan ng DZRH radio drama. Sa tuwing mababanggit ang kasaysayan ng radio drama sa Pilipinas, hindi mawawala sa usapan ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, ang DZRH. Ang himpilang naging sentro ng mga kwentong nagpaiyak, nagpasaya at nagpakilig sa milyon-milyong mga Pilipino. Sinimulan ito ng KZRH, ang unang pangalan ng DZRH sa pamamagitan ng gulong ng palad na isinulat ni Lina Flor noong taong 1950. Ang 15 minutong soap opera ay tumagal hanggang taong 1956 at tumatalakay sa mga temang pag-ibig, pagtataksil at pagpapatawad. Sa kalagitnaan ng dekada 50, nagpakilala ang DZRH ng panibagong anyo ng programa sa pamamagitan ng pagpapayo. Dito na pumasok si Deli Magpayo na mas kinilala bilang si Tia Deli. Binigyang tinig niya ang mga sulat ng mga tagapakinig na naglalaman ng mga problema sa pamilya at pag-aasawa. Ang kaniyang malumanay na pananalita ay nagbigay ginhawa sa maraming tagapakinig ng radyo at sa loob ng mahigit 5 dekada, siya ay nanatiling tinig ng pag-asa sa ere. Sa gitna ng gintong panahon ng radyo, lalo pang uminit ang pagmamahal ng publiko sa DZRH sa pamamagitan ng mga programang tulad ng Kapitan Kidlat, Johnny Davao, Gabi ng Lagim, Ginang Hukom at Dr. Ramon Selga. Mula soap opera hanggang horror, mula kilig hanggang kaba, pinatunayan ng DZRH na ang radio drama ay hindi lamang libangan. Ito ay salamin ng buhay ng mga Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa loob naman ng 86 na taon, naging bahagi ng kasaysayan ng DZRH ang mga boses ng pamamahayag maging ang mga nagbibigay buhay sa kwento ng maraming Pilipino. Kaya naman ngayon, atin naman pong balikan ang kasaysayan at bigyang pugay ang mga tinig at personalidad na naging bahagi ng paghubog sa larangan ng pamamahayag, serbisyo publiko at kulturang Pilipino. Sa pagdiriwang ng ika-86 na taon ng DZRH bilang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, ating kilalanin ang mga tinig at personalidad na nagbigay anyo sa kasaysayan ng Philippine Broadcasting. Mula sa panahon ng radio drama at serbisyong publiko hanggang sa makabagong komentaryo at pamamahayag, nananatili ang DZRH bilang pundasyon ng katotohanan, opinyon at kulturang Pilipino. Si Joe Taruk, ang kinilalang haligi ng pamamahayag sa DZRH, ang kanyang malalim na tinig at mahusay na pag-uulat sa mga programa tulad ng Pangunahing Balita at Damdaming Bayan ang nagbigay sa kanya ng mga parangal tulad ng Cadoray Broadcaster of the Year at Hall of Fame ng Rotary Club of Manila. Kasunod naman, ang First Lady of the Philippine Radio na si Tia Deli o Fidela Magpayo Reyes na nagbigay gabay sa mga pamilya sa pamamagitan ng kanyang mga radio program at pagtaguyod ng wikang Pilipino. Kinilala ang kanyang ambag sa pamamagitan ng Gawad Claridel, NCCA at KBP Awards. Isa ring mahalagang tinig sa DZRH si Luz Fernandez na pinakatumatak bilang Lola Basyang sa mga radio program at si Tita Swading na nagbigay ng tapang at kulay sa showbiz balita sa programang Showbiz Chika. Si Ray Langit naman ay naging matibay na haligi ng DZRH sa panahon ng kaguluhan tulad ng 1986 People Power Revolution. Sa kanyang programa na Kasanggamo ang Langit, pinagpatuloy niya ang serbisyong publiko sa kabila ng mga hamon. Paulit-ulit siyang pinarangalan ng Rotary Club of Manila at ng PMPC Star Awards. Kilala rin ang bossing sa radio drama na si Lola Cela Bungangera
ang persona ni Eloisa Cruz Canlas na nagbibigay buhay sa mga programa tulad ng Gabi ng Lagim at Hukumang Pantahanan. Pinarangalan siya ng UP Gawad Plaridel noong 2011. Si Susan Roses, ang reyna ng pelikulang Pilipino, ay naging mahalagang bahagi rin ng DZRH Drama Department noong 1950s hanggang sa sumunod na mga dekada. Ang kanyang mga drama tulad ng Isinakdal Ko Ang Aking Ina ay tumatak sa mga tagapakinig. Sa kasalukuyan, itinutuloy ng bagong henerasyon ng broadcasters ang pamana ng DZRH. Kabilang dito sina Anthony Taberna at Jerry Baha ng 2x2, nakilala sa kanilang matalas na pag-aanalisa at makabagong pananaw sa radyo. Noong 2023, pinarangalan sila ng Public Attorney's Office bilang Outstanding Broadcasters. Isa ring haligi sa kasalukuyang DZRH si Deo Macalma o si Lakay na may matinding pagkakaunawa sa mga isyong pambansa. Kasama siya sa mga nakatanggap ng parangal sa 2023 Gintong Parangal at MOPC Awards, kasama si Elaine Apit bilang Best Tandem News Anchors. Sa larangan naman ng agham at teknolohiya, nangunguna si Angelo Palmones na kinilala bilang Best Science and Technology Journalist sa 2025 KBP Golden Dove Awards. Pagdating sa public service, si May Binauhan ang kinikilalang Wonder Woman ng DZRH dahil sa kanyang mga programang Operation Tulong at Public Service R. Kinilala siya bilang Best Public Service Program Host sa 2025 KBP Awards. Si Cesar Chavez naman, mula sa pagiging reporter noong 1986, ay umakyat sa pamunuan ng DZRH. Kinilala ang kanyang programa sa Special on Saturday sa PMAP Makatao Awards noong 2022 at 2024. Hindi rin malilimutan ang sining at kultura sa DZRH dahil kay Lisa Macoja Elzalde, ang prima balerina ng bansa na host ng programang Art to Art. Ang kanyang mga gawain ay nagpapalalim sa pagmamahal ng mga Pilipino sa kulturang sining. Sa paglipas ng 86 na taon, nananatiling buhay ang legasiya ng DZRH. Ito ay patunay na ang tunay na lakas ng radyo ay nasa tiwala, serbisyo at kultura. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa higit 8 dekada, marami nang napatunayan ng DZRH pagdating sa serbisyong publiko. At patunay na riyan ang pagkakatatag ng Operation Tulong na naging kaagapay ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas para maghatid ng serbisyo sa mga Pilipino. Kaya naman atin pong balikan ang ilan sa mga serbisyong naihatid dito. Serbisyong hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Yan ang pinatunayan ng DZRH Operation Tulong, ang humanitarian arm ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas para sa kanilang tuloy-tuloy na pagtugon sa pangailangan ng mga Pilipino. Mula sa mga natulungan ng medical missions at relief missions na naghatid ng libreng konsultasyon at gamot sa libo-libong mga Pinoy, ang DZRH Operation Tulong ang siyang patuloy naging katuwang ng mamamayan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, nagbunga rin ng mga isinagawang bloodletting drives kung saan kalakip nito yung mga volunteers at kaagapay ng institusyon para makapaghatid ng dugo sa mga nangailangang ospital. Habang kasabay naman ang pagbubukas ng klase noong Hunyo, nilapit ng DZRH Operation Tulong ang paghahatid ng school supplies sa mga liblib na paaralan nang sa gayon ay makapagsimula ang mga mag-aaral ng klase ng may sapat na gamit. Sa iba pang banda, katuwang din ng DZRH ang ilang pang local partners para naman sa pagbibigay ng libreng wheelchairs sa mga may kapansanan at libreng palugaw naman para sa mga nagugutom sa lansangan. Ang mga ito ilan lamang sa mga naging inisyatibong bukal sa loob at nagsilbing tulay ng DZRH sa taong bayan. Sa ilalim ng Operation Tulong, pinatunayan ng DZRH na higit pa sa pag-uulat ng balitang naging tunay na layunin, bagkus ay maglingkod sa bayan sa kahit anong oras, lugar at sa lahat ng panahon. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos ang ating pagbabalik tanaw sa kasaysayan at legasiya ng DZRH, atin namang muling silipin ang mga naging bunga ng husay ng himpilan. Ngayong taon, 2 parangal ang naiuwi ng DZRH mula sa 19th Gandingan Awards. Narito po at balikan natin ang mga naging pangyayari. Binigyang pagkilala ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, DZRH, sa 19th Gandingan Awards ng UP Community Broadcaster Society. Bilang most development-oriented AM station ay ang DZRH! Nakasungkit ng 2 parangal ang DZRH sa ika-19 na edisyon ng Gandingan Awards. Ang istasyong magdiriwang ng 86th anniversary sa Hulyo, kinilala bilang Most Development-Oriented AM Station.
At most development-oriented radio plug ang El Nino na umere sa DZRH mula Marso hanggang Hunyo. Noong nakaraang taon, tampok ang 3 paalalang nakatuon sa kaligtasan laban sa sunog, water conservation, pag-iwas sa mga sakit na dulot ng matinding init. Ayan. Siyempre nakaka-proud talaga at on behalf po siyempre ng DZRH kasama ng RHTV, ayan, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa UP Comrade Society at siyempre ito po ay magsisilbing inspirasyon para ipagpatuloy po namin ang pagseserbisyo publiko sa mamamayang Pilipino. Ayon naman kay MBC Media Group Vice President for AM Operations and Sales Mr. Jose Maria T. Paroco, ang parangal na ito ay produkto ng team effort o gawa ng sama-samang pagsusumikap ng mga personalidad na napakikinggan sa ere, gayon din ang mga nasa likod ng bawat programa sa radyo. This is a team effort, as I've been saying, winning an award, especially this Gandingan from the Comrade SOC of UP Los Baños is a validation of the teamwork of DZRH. Everybody there in the newsroom, and all the anchors, engineering, our support, our backroom support, and we are very proud to have this Gandingan. Again, it affirms our objective of giving timely information to the public. Labis naman ang pasalamat ni Atty. Cheryl Adami Molina ng programang Usapang Legal at Hanap Buhay Diarist host Kyle Bulias sa lahat ng mga tagapakinig ng DZRH mula umaga hanggang gabi. Ayan, sana po patuloy niyo pong suportahan ng lahat ng programa ng DZRH. Patuloy po kami magkahatid ng mga totoong balita. At sana po wag kayong magsawa na lagi kaming subaybayan at sana po tangkilikin niyo lagi ang DZRH dahil alam niyo naman po ang DZRH ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Sa taong ito, temang tagahabi ng kasaysayan para sa bayan ang ibinida ng Gandingan Awards ng UP Comrade SOC. Ang Gandingan Awards ay patunay na sa bawat panahon may mga tagapaghatid ng balita at kwento na hindi natitinag, hindi natatakot, at patuloy na naninindigan para sa katotohanan. Kayo po ang nagpapatuloy ng paghahabi ng kasaysayan. Sa inyong mga kamay, ang media ay hindi lamang salamin ng lipunan, kundi gabay tungo sa mas magandang kinabukasan. Ginanap ang 19th Gandingan Awards dito sa University of the Philippines, Los Baños. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Hosman ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, bukod pa riyan, humakot din ng parangal ang DZRH sa nagdaang 28th Golden Dove Awards kung saan nasungkit po ng himpilan ang Best AM Radio Station in Metro Manila. Narito at balikan ang mga pagkilalang natanggap ng DZRH. Humakot ng 10 parangal sa 28 Golden Dove Awards ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang DZRH kabilang na ang titulong Best AM Radio Station. DZRH number 1, una sa Pilipinas! Una sa Pilipinas! Swak sa nalalapit na ika-86 na anibersaryo ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, muli na namang kinilala ang husay ng mga tagapaghatid ng balita at programang Talagang Tatak RH. Kagabi nasungkit ng DZRH ang titulong Best Science and Technology Program para sa Radyo Henyo. Best Radio PSA naman ang Love You Nak El Nino Series. Ang Juan Tamban by Marilu Jacob nanalong Best Drama Program. Best Culture and Arts Program naman ang Tula at Awit para kay Dr. Jose Rizal. Habang itinanghal bilang Best Public Affairs Program, ang Damdaming Bayan dinala kay Deo Macalma at ni Sister L. Elaine Apit. Masaya kami at ang aming pagsisikap nabigyan ng parangal at lalo na pagbubudihin ang aming programa ng Damdaming Bayan para makapagbigay ng magandang informasyon, aral sa ating mga listeners. And of course, magta-thank you din tayo lakay sa lahat ng mga viewers at listeners na walang sawang sumusuporta sa atin sa Damdaming Bayan sa DZRH. At dahil nga dito, lalo kaming na-inspired nila lakay na lalong mas magbigay ng magandang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya maraming salamat. Samantala,
4 na balikang mamamahayag din ng DZRH ang nag-uwi ng Bingkong Kalapati. Isa na nga riyan na bumubungad sa mga masugid na tagapakinig ng himpilan sa programang Magandang Umaga Pilipinas. Si Angelo Palmones, wagi bilang Best Science and Technology Journalist. Maraming pagkakataon na nilang kinilala but there was a hiatus for about 5 years yata bago nagkaroon muli ng ganitong recognition from KBP. So it's a parang renewal ng ating commitment na dapat pagpatuloy natin ang pag-develop ng mga programa na related sa research and development at pagpapalakas ng science and technology. Thank you, KBP, for this invitation. Tuloy-tuloy naman sa pagtutok sa mga isyong pambayan si Milky Regunan na panalong Best Public Affairs Host. Gusto kong pasalamatan ang KBP Golden Dove Awards for this award. And of course, gusto kong i-share ito sa mga kasamahan ko sa DZRH, sa Manila Broadcasting Company, sa patuloy na pagtitiwala. Salamat. Habang kilala rin ang dedikasyon ng binansagang Wonder Woman ng Operation Tulong na si May Binauhan na waging Best Public Service Program Host. Bagamat alam naman natin kung gano'ng kahirap ang magserbisyo, lalong-lalo na at sa panahon ng pangangailangan, panahon ng disaster. But anyway, itong award na ito ay talaga namang lilipad ng mas mataas ang DZRH Operation Tulong para magserbisyo sa lahat ng ating mga kababayan. Maraming salamat. Bilang Best Field Reporter sa ika-28 edisyon ng prestigyosong Golden Dove Awards sa Gianap Southern Theater ay si Giselle Ricafort. Kahit minsan hindi sumagi sa isip ko na yung ganito naging tong Kalapate, dadapo sa akin. Alam natin na maraming nauna sa industriya, nandiyan yung mga antigo na sa industriya, hindi ba? Para kilalanin ang isang baguhan na kagaya ko ng prestigyoso na kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ito'y higit sa pagkilala. Ito ay isang mas malaking responsibilidad na araw-araw nating gagampanan. Sa huli, taos-pusong pasalamat ang ipinaabot ng mga bumubuo ng DZRH na siyang Best AM radio station in Manila sa lahat ng mga patuloy na nagtitiwala sa loob ng mahigit 8 dekada. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosman ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman po sa ating mga viewer online, huwag kalimutang mag-comment ang inyong feel-good stories sapagkat ang maliliit na kwento ngayon maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Dahil tandaan, libre lang po ang ngiti at libre lang ang maniwalang may magandang balita. Ito po ang The Better News para sa DZRH TV. Ako si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.